Bigla na lamang kasing tumahimik yung dalawa at sa kadagdabog nun. Halos ibagsak umano nila yung plato sa lababo. Bago lumabas sina lolo at lola sa kusina, bigla umanong nagsalita si Inday. Anya, hindi raw talaga siya sanay sa pagluluto, lalo na sa mga isda. Dahil doon daw sa kanila ay kinakain nila ng hilaw ang mga yon. Napakunot noon na lamang umano sina lolo at lola matapos marinig ang sinabi nito. Hindi na raw nakapagsalita noon si Lola Puring. Hindi umano kasi niya maisip kung anong paraan ng pagkain na mag-ina ang tinutukoy nilang hilaw. Simula umano noon ay nagsalita na lamang sa pagluluto sina lolo at lola. Hindi na nila pinagluto yung mag-ina. Tanging mga gawaing bahay na lamang ang ipinatrabaho nila sa mga yon. Isang gabi, nagising si Lola dahil sa mga ingay na narinig niya sa bandang kusina. Dali-dali umano siyang bumangon at dahil akala niya ay may mga nakapasok na namang pusa ron. Pagsilip umano niya sa kusina, ay gayon na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang mag-ina na kumakain umano ng mga hilaw na karne ng baboy. Yun yung mga stock nila. Tinatago na iluluto sana niya sa kanilang tanghalian. Hindi umano siya nakatiis at lumapit na lamang siya sa mga yon. Nagulat pa umano ang mag-ina nang makita siyang papalapit. Tinanong uman niya ang mga ito kung bakit kinakain nila ng hilaw yung karne. Gayong pwede naman nila itong lutuin. Sumagot si Manang Lusing at sinabing, nagutom raw kasi sila ng ganong oras. Hindi na umano sila nagluto dahil hindi naman daw nila alam kung paano yun lutuin. Lalong nagtaka itong si Lola Puring. Naitanong niya kung anong klaseng pagkain ba ang kinakain nila sa Mindoro. Doon na umano sumagot si Inday Pising. Anya, sa hirap umano ng buhay nila ron, ay hindi na sila nag-aabalang bumili ng sanggap sa pagluluto. Kinakain na lamang nila ng hilaw ang mga karne at isda. Dahil yun naman umano ang nakasanayan nila. Isa pa ay madalang lang daw silang makakain ng mga ganong karne. Sa mga oras na yun ay nakaramdam pa ng awa si Lola Puring. Buong akala niya ay sobrang hirap talaga ng naging buhay na mag-ina sa probinsya. Hinayaan na lamang muna niya yung dalawa pero bago siyang malis sa kusina, sinabihan pa rin niya ang mga yon na masama sa kalusugan ng tao ang pagkain ng mga hilaw na karne at isda. Sinabi pa niya na okay lang naman umano sa kanya naturuan ang mag-ina ng tamang paraan sa pagluluto. Kinabukasan, hindi umano maintindihan ni Lola Puring kung bakit bigla na lamang siyang nagkaroon ng mataas na lagnat. Gayong hindi naman masama ang pakiramdam niya bago siya matulog nun. Dahil doon, hindi siya nakapamalengke. Lalo na't pati yung mga anak niyang kambal ay mayroon na ring sinat. Nang malaman umano ng mag-ina ang kalagayan ni Lola Puring, ay nagpresenta ang mga yon na sila na lamang ang magpupunta sa palengke